Magandang hapon mga kapatid. Minsan pang nabigyan tayo ng pagkakataon magpahayag, magbahagi ng mabuting balita. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos. Ito po ay walang pinipiling panahon, lalo na sa panahon natin ngayon, sa kalagayan nating dinadaanan ngayon. Amen po. Bago ko po simulan, samahan niyo po muna akong manalangin. Humingi tayo ng karunungan at tulong ng Espiritu ng Diyos sa ating pag-aaral ng salita. Samahan niyo po ako. Aming Ama na nasa langit, Diyos sa buhay, may likha ng aming buhay, Ikaw din ang may akda. Tumatawag kami sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Sus na iyong anak, na aming tagapagligtas. Hiling namin, Panginoon, ang iyong Espiritong Banal ay maghari sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Sa pagbabahagi, hinihiling namin, Banal na Espiritu, kumilos po kayo, hipuin niyo po yung mga taong makaririnig at bigyan niyo ng pangunawa ang bawat taong makaririnig ng iyong mabuting balita. Gayun din ako, Panginoon, tulungan mo ko na maipahayag ko ng tama ayon sa iyong katwiran. Salamat po, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Ikaw na aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang hapon po. Napakasimple lang po ng pag-aaralan natin. Ito po pinamagatan ko po yung kilala mo, pero masakit hindi ka kilala. Naintindihan niyo po ba yon? Gusto ko pong ulitin. Yung kilala mo, ang masakit hindi ka kilala. Ano po ibig ko sabihin? Simpleng usapin lang po. Siguro po ngayon, hindi maitatago, marami nang nagpapahayag na malapit na raw dumating ang Panginoon. Totoo po yun. Wala pong makapipigil doon. Lahat ng nasinabi ng Panginoon mangyayari. Sa kanyang pagbabalik, meron siyang mga kukunin. Pero meron ding maiiwan. Naalala ko nga sa topic ng isang pastor nung nakaraan, The Great Tribulation ang topic niya. Tapos nung sumunod, The Rapture. Nung nakaraan topic din ni Pastor Raymar, yung Jesus is coming. Tinuturo roon, pinaliliwanag doon yung pagbabalik ng Panginoon. Amen? Pero tingnan muna natin, ano ba yung ibig kong parating? Ano ba ibig parating ng Panginoon? Yung kilala mo, ang masakit, hindi ka kilala. Lagay po natin sa mas magandang usapin. Amen? Ang ating Pangulong Duterte ay maraming taong nakakakilala. Amen? Pero basahin ko po yung sinulat ko. Parang mahirap isipin yung taong kilala mo, tapos yung pala, hindi ka niya kilala. Amen? Yun ang napakasakit. Kilala mo yung tao, ang masakit hindi ka kilala. Amen? Siguro naintindihan nyo. Lilinawin po natin maigi yan. Sabi ron, parang ganito lang. Tayong lahat dito sa bansa natin, kilala natin ang ating Pangulong Duterte. Halos karamihan ay ibinoto natin siya at minsan pa nga ipinaglalaban pa natin siya. Amen? Sa bansang Pilipinas o sa buong mundo siguro ngayon, kilala na ang ating Pangulong Duterte. Ako po, isa po sa mga bumoto sa kanya. Isa po ako sa mga tagasunod ng ating Pangulong Duterte. Pero itong tanong, kilala ba ako ng Pangulong Duterte pag nagharap kami? Amen? Yun pong nakakapagtaka eh. Kaya minsan, yung kilala mo mas maganda, kilala ka. Amen? Maraming tao ang nag-aabang sa pagbabalik ng Panginoon. Totoo po yan. Maraming mananampalataya na nag-aabang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Isa na po ako ron. Sabi nga ng mga ngaral, ng mga karamihang pastor na darating ang Panginoon sa gantong bagay, ganito yung mangyayari. Amen? Pero bigyan nga pala natin ng mas malinaw na, mas mababaw na paliwanag yon. Walang iniwan dun sa isang kakilala mo o kaibigan mo o kamag-anak mo na nasa ibang bansa. Sa kanya pong pagbabalik sa ating bansa, siyempre bilang kamag-anak, alam mo na, nakilala ka niya at nag-expect ka na meron kang matatanggap. Pwedeng wala, pwedeng meron, pero siguro dahil kilala mo yung tao na yon, siguro naman kahit pa paano, maabutan ka nun. Amen? Sa pagbabalik din ng Panginoon ay ganun din. Pwedeng meron kang matanggap, pero pwedeng wala.
Pero, linawin po natin, ano ba yung ibig ko sabihin yung kilala mo at di ka kilala? Usahin po natin yung Mateo 7:21. Simulan po natin sa 21. Ito po isulat ni Mateo. Napakasarap pong pag-aralan ito, amen? Maiksi lang po yung pag-aaralan natin. 21 hanggang ano tayo ha? 24. Sabi ron, basahin ko po. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Sumagot po ang Panginoon, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya't ang bawat nakaririnig, ito yung magandang sinabi niya ang bawat nakaririnig at nagsasagawa ng mga salita, kung ito ay maitutulad siya sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Doon muna po tayo sa 21. Halos karamihang Kristiyano o dito sa Pilipinas na tinatawag na Christian country, maraming kumikilala sa Panginoon, maraming tumatawag, maraming nagtitiwala, maraming umaasa ng himala. Pero ang masakit, yung pagkakasagot niya doon sa taong, alam niyo yung kausap niya rito, isa tong mangangaral din. Ito pa nga yung nakakatakot Kami pong nagpapahayag, ang masakit yung masabihan ka rin ng Panginoon na hindi kita kilala. Kaya sabi ni Pablo, sabi niya sa Korinto, siya sa atin mong maigi ang iyong sarili. Kasi si Pablo man natakot din maitakwil. Amen? Yun ang ayoko yung ganun, may ubo-ubo. Joke lang po yun. Maging si Pablo ay nag-alala sa sarili niya. Sabi niya, siyasatin mo yung sarili mo. Baka baka magulat ka, ikaw ay matakwil. Amen? Binabanggit po ni Pablo. Maging si Pablo, nire-research niya yung sarili niya, sinisiyasat niya, inaalam niya, dinisiguro niya. Kaya kami pong mga ngaral din na tumatayo rito, nakakatakot din po. Pero dahil sa grasya ng Diyos, at sa tulong ng Espiritu ng Panginoon, pinipilit naming magampanan yung tungkuling ibinigay ng Panginoon. Amen po? Napakaya simple lang pong pag-aaral ito. Ulitin ko, ito yung masakit. Yung kilala mo at di ka kilala. Amen po? Tandaan po natin, wag po natin sayangin yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin. Lalo na doon sa mga taong nakakilala na, siguro sa panahon ngayon, panahon ng pag-iisip, panahon ng pangangamba. Sa panahon din ngayon, walang gawain, walang church na nagaganap. Online na nga lang po tayo, pero sana wag niyo pong katamaran ito. Pero sana po, ang maging bahagi niyo, ma-share niyo to, itong pinag-aaralan natin, maibahagi niyo sa iba, para masabi natin sa iba na, lagi nating tandaan, siguraduhin natin sa sarili natin, yung kilala natin, kilala rin tayo. Amen? Simple lang po ang gusto ng Panginoon. Sabi niya nga doon sa Lucas chapter 6, tingnan ko lang po sabi niya doon sa Lucas, mas maganda po yung binabasa natin galing sa salita ng Diyos. Meron kasi yung katwiran lang natin, tayo yung nagpapaliwanag mismo. Bayaan mo ang salita ng Panginoon ang nagsabi, siya rin po ang magpapaliwanag. Kasi may mga tumatawag, sinasagot niya rin, ganyan sa sulat niya sa Lucas. Sabi ron, sabi niya ron sa Lucas 6:46, sa Bagong Tipan, sabi ron, at bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? At di niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Meron pala tayong tungkulin, amen? Yung pagtawag mo sa Panginoon, may dapat kang gawin. Parang ganito po yan sa isang kumpanya, kung ikaw ay empleyado, di ba meron tayong boss doon sa isang kumpanya? Amen? Yung boss mo na yon, siyempre anumang bagay na iutos niya, kailangan gawin mo.
Kasi siya po yung boss sa isang kumpanyang pinapasukan mo. Hindi naman pwedeng ikaw pa yung masunod dun sa boss mo. Amen? Kasi dahil siya yung boss, tayo po isusunod. Dahil empleyado niya tayo eh. Ang kagandahan doon, kapag ikaw ay masunuring empleyado, alam ng boss mo, pag dumating ang araw na bigayan ng bonus, kasama ka ron. Eh paano kung tatamad-tamad kang tauhan ng boss mo? Baka hindi nga magtagal eh, kung ang kontrata mo 6 months, 3 months lang, eh sisanti ka na eh. Kasi walang pagsunod. Dapat po talaga, pag meron kang amo o meron kang boss, sinusunod mo yung gusto ng boss mo. Ano mang bagay na ipagawa niya, para ayon doon sa iyong ginagawang trabaho, eh gagawin mo po yun. Ngayon tayo bilang mananampalataya, eh ang masakit nga po dahil mananampalataya na tayo, parang nanlalamig tayo ngayon. Amen? Para bang walang gawain eh. Balik muna ako sa dati kong gawain. Amen? Balik muna ako doon sa mga bagay na ginagawa ko. Amen po? Hindi po yun. Dapat, lalo na sa kabila ng nangyayaring ito, dapat mas lalo pa tayong masidhi. Amen? Napakaganda ng mga pangako ng Panginoon. Alam nyo, ang tawag dun sa taong tumutupad sa salita ng Diyos, mapalad. Amen? Hindi po ako nagsabi nun, ang salita rin ng Panginoon ang sasagot dun. Amen? Sa bawat salita ng Panginoon, meron din po siyang sagot. Meron din po siyang paliwanag. Amen? Sabi po ng Revelation chapter 3, tingnan po natin ha. Sabi ron sa Revelation chapter 1 verse 3, sabi ron, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito at mga nakikinig sa propesiya at tumutupad sa nasusulat sapagkat malapit na itong maganap. Ito yung po yung madalas nyo nang marinig na ipinapahayag na darating na ang Panginoon. Ito na yung mga bagay na nakikita natin sa mundo, yung mga kaguluhan, kahirapan, kalamidad, virus na pumapasok, lahat po yan. May sinasabi po ang salita ng Diyos na magaganap po. Kaya ang pagpapahayag ngayon na malapit na dumating ang Panginoon, totoo po yun. Kaya lagi po tayong maging ganda, masigurado po natin sa sarili natin, yung kilala ka, yung kilala mo, kilala ka. Amen? Mahirap kasi napakasakit yung kilala mo, nag-expect ka na darating galing abroad, sasalubungin mo, parang wala lang. Di ba masakit po yun? Minsan kamag-anak mo na yung dumating eh, parang hindi ka napansin. Yun nga lang, hindi ka naabutan ng isang chocolate, yung tumbaron. Ano ba yun? Yung Toblerone. O di ba? Pag nabigyan ka lang nun, parang tontuwa ka na. At least naalala niya, nakamag-anak ka niya o kilala mo siya. Di ba nakakatuwa po yung ganon? Eh, ang masakit eh, kilala mo, parang hindi ka kilala, dumating na baliwala. Mas pinansin yung mga taong nagpapahalaga doon sa pagdating niya. Kasi meron po mga tao nagpapahalaga doon sa taong darating na galing na ibang bansa. Nagpe-prepare sila, talagang naghahanda sila dahil alam nila, darating yung kakilala nila. Siyempre bilang nadarating, nakita mo yung pagpapahalaga nila sa pagdating mo, sa pagsalubong nila sa iyo. Amen? Kaya ito po'y paalala lang. Lagi po nating tandaan. Siguraduhin po natin. Huwag tayong humiwalay ngayon. Hindi ko muna wala ng gawain. Balik po tayo sa pagtoma. Balik po tayo sa pagyoyosi. Balik po tayo sa mga bagay na kumbaga sana binibigyan pa natin katwiran. Brad, wala kami magawa sa bahay. ECQ na naman. Anong gagawin ko? Wala naman tayong gawain, Brad. Naakay ako ng kumpare ko para malibang ko naman yung sarili ko, Brad. Toma muna kami. Amen? Hindi po yon. Kahit wala pa ang Panginoon, o malapit na dumating ang Panginoon, siguraduhin po natin, sa pagbabalik niya, kapag tumawag ka ng Panginoon, sasabihin niya sa iyo, kilala ka niya. Welcome, my son. Amen? Napakagandang ganon. Napakagandang mangyaring ganon. Amen? Kaya minsan,
Siguro bukas, linggo na naman po, may magpapahayag na naman ng mabuting balita. Siguro ang mga topic na naman po yan, sa pagbabalik ng Panginoon. Ano yung mangyayari? Ano yung magaganap? Kaya kailangan tayo po siguraduhin natin. Amen? Kaya kapag ikaw naman ay sumusunod, ayon sa gusto ng Panginoon, ang turing sa'yo, mapalad ka. Amen? Kasi lahat ng nakasulat po sa salita ng Diyos, magaganap po ito. Wala pong pwedeng pumigil dito. Amen? Lagi po natin tandaan. Ngayon, kayong mga nakaririnig ng mabuting balita sa oras na ito, simple lang po, i-share nyo lang po ito. Ibahagi nyo dun sa mga taong hindi pa nakakilala. Marami kasing taong nakakakilala rin sa Panginoon. Kilala nila yung nakapako sa krus. Kilala nila ang Panginoon. Pero ang tanong, kilala ba sila ng Panginoon? Kasi may dapat gawin, may dapat tungkulin, may dapat kang sundin. Amen? Hindi pwede yung boss mo, ikaw pang masunod. Kailangan ang boss mong masunod, ang Lord ang masunod. Tinatawag mo siyang Panginoon, sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Kung di mo naman tinutupad. Amen? Dapat pag tinawag mo siyang Panginoon, ibig sabihin siya na yung masusunod. Siya yung masusunod sa buhay mo, hindi yung ikaw ang masusunod pa rin sa buhay mo. Amen? Kaya mahirap din po. Kami pong nagpapahayag ng mabuting balita. Kailangan pag-aralan din po namin sarili namin. Amen? Kailangan sinisiyasat din namin sarili namin. Baka hindi namin alam, kami natakwil na. Si Pablo po, sinabi yun. Sabi ni Pablo, sinisiyasat ko yung aking sarili. Baka hindi ko alam, ako'y natakwil na rin. Amen? Ibig sabihin, pag-aralan natin, isiguraduhin natin yung pagpapahayag, yung pagsunod, yung pagkakaintindi, pagkakilala sa Panginoon. Amen po? Napakaiksi lang po ito, mga kapatid. Tandaan po natin, napakagandang ulit-ulitin. Pero basahin ulit na natin, ha? Tingnan po natin yung sinasabi ulit ng Mateo, ha? Babalikan ko lang po ulit. Sabi ron, ulitin ko po lang po. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Ito po'y paalala, ito'y reminder sa lahat ng mga taong tumatawag sa Panginoon, maging kami. Amen? Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nas. Yung palang dapat yung sumusunod lang sa kalooban, doon ka may ituturing. Nalingkod ng Panginoon at anak niya, amen? Kung sumusunod ka sa kalooban ng ating amang nasa langit, hindi yung sumusunod ka doon sa kalooban mo sa sarili mo lamang. Kasi magkaagaw po kasi yan eh. Iba po yung kalooban ng Diyos, iba po yung kalooban natin. Ang kalooban natin ay mga bagay na, mga panlaman, mga bagay na layaw sa buhay, mga bagay na ang gusto ng laman natin, pag-aalala, pag-worry. Ngayon ECQ na naman, siyempre nag-worry ang tao. Nag-worry rin tayo, ano ba, may kakainin pa ba tayo? Totoo yun. Pero kapag ang kalooban ng Diyos ang sinusunod mo, yung worry na yan, tatakpan ng grasya ng Diyos yan. Yung pag-aalala, yung takot, tatakban ng Panginoon yan. Ang itatakip dyan, mga promise ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Excuse me po. Ulitin ko po, sabi ron, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng ating amang nasa langit. Sa araw na yon, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi pa bubo kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga himala. Ito po marami pong gumagawa ng himala. Ito po pinakikita rito ng salita ng Panginoon. Itong taong to, itong lumapit sa kanya, gumagawa siya ng himala. Gumagawa siya ng mga, siguro, pagpapagaling. Amen? Kaya ang Bible may mga kanya-kanyang gift eh. Yung sabi, meron kang gift ng healing, meron kang gift ng evangelist, iba-iba po yan eh. Yung gift of healing, yan meron kang binigay ang Diyos yan na magpagaling. Kaya nga lang minsan ang nangyayari, hindi po magpagaling, nagmamagaling. Amen? Nagiging baliktad po eh. Nakapagpagaling lang ng tao, pinag-pray over, ang feeling niya na magaling na siya. Amen? Kaya minsan yung sabi ron, meron kang kapangyarihang magpagaling, pero wala kang kapangyarihang magmagaling. Amen? Meron pa po, sabi po ron, ay yung gift na magaling kang
tagapagturo. Amen? Tandaan po natin yan, minsan nagiging salungat. Magaling kang tagapagturo, minsan nagiging magaling ka ring magturo. Amen? Nagiging magaling kang magturo. Imbis sa magaling kang tagapagturo ng salita ng Diyos, nagiging magaling kang tagapagturo. Amen po? Tandaan po natin, simple lang ang gusto ng Panginoon. Isa pamuhay mo, i-apply mo sa buhay mo, yung pinapahayag mo. Yung pagkakarinig mo sa salita ng Diyos, ipagpatuloy mo. Nakakalungkot lang po isipin dahil may nakita rin po kami sa mga posts na mga nakakilala na sa Panginoon. Pero siguro hindi naman natin sila pwedeng atulan, pero nakakalungkot lang po. Parang naaakay na naman sila ng dating gawain. Paalala ko lang po, mahirap po. Baka tumatawag kang, mahirap, hindi ka marinig. Kumikilala kang, masakit, hindi ka kilala. Amen? Last verse na po. Ngunit sasabihin ko sa kanila, ito po yung sagot ng Panginoon. Hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen? Nag-expect ka sa pagbabalik ng Panginoon, kasama kang kukunin. Sabi nga nung isang pastor, nung nagpahayag nung nakaraan noon, narinig ko sa kanya, hindi lahat daw ng born again ay maliligtas. Na-challenge po ako ron. Amen? Kailangan ma-challenge ka ron. Kung narinig mo yon, ay challenge mo yung sarili mo. Siguraduhin mo yung sarili mo. Amen? Na pagbabalik ng Panginoon, yung kilala mo siya, kilala ka rin niya. Amen po? Ito na po yung last. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Amen? Ituturing kang ng Panginoon na isang taong matalino. Sa mundo kasi ang matalino kapag naka-imbento ka ng mga bagay o mahuhusay kang magsalita, magaling kang mambabatas, matalino ka na. Amen? Pero sa Panginoon, hindi po. Ang tinuturing na matalino ng Panginoon, yung sinusunod yung katwiran ng Diyos. Naalala ko nga sabi ng isang sister, kung mag-aasawa raw yung anak niya, gusto niya yung merong God wisdom, hindi yung worldly wisdom. Sabi ko nga, no? Kasi maraming tao ngayon na galing mga tuwira, galing magpahayag. Pag tinanong mo, ang husay sumagot. Pero yung karunungan pala yung pangmundo lang. Iba yung karunungan galing sa Diyos. Amen? Yung talinong galing sa Diyos, ito po yun, yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po? Sana po sana po madagdagan yung pagkaunawa nyo at dalangin ko lang po, sana po maibahagi nyo ito sa iba at tulungan nyo kami mga kapatid na maipahayag ito. Kahit wala po tayong gawain ng every Sunday. Meron po pala tayo na ginaganap sa online service pero hindi pa tayo nagkakasama-sama. Ipanalangin nyo rin na dumating ang isang araw matapos na rin ito. Siguro, panahon na ito, maraming nananalangin matapos na ito eh. Itong COVID-19. Pero siguro marami rin nagtatanong, bakit hanggang ngayon hindi pa na nadidinig ng Panginoon? Bakit hindi inaalis ng Panginoon? Amen? Magpa 5 months na yata tayong ganito, yung sistema natin. Pero maraming Kristiyanong nananalangin. Hindi lang Kristiyano, kundi ang bawat taong naniniwala sa Panginoon. Amen? Yun nga ang masakit. Tumatawag ka, yung pala hindi ka nadidinig. Kumikilala ka, yung pala hindi ka kilala. Amen? Kaya sa oras ito, simple lang po, ipahayag natin yung ating kakulangan, ating kasalanan sa harapan ng Panginoon. Mananalangin po ako at samahan din niyo po ako sa panalangin. Humingi tayo ng grasya at pag-ibig sa Panginoon. Amen? Humingi tayo ng tawad. Mahirap po kasi, baka mamaya ako rin po, baka mamaya dumating sa punto ng buhay ko, sabihin sa akin ng Panginoon, lumayas ka, hindi kita kilala. Masakit po yun. Amen? Pero napakabuti ng Panginoon. Amen po? Hindi po nagtatakwil ang Panginoon sa mga taong gustong lumapit.
Amen? Hindi po maramot ang Panginoon. Gusto lang po ng Panginoon, ipahayag mo yung labi na ikay makasalanan. Siya'y banal at tapat na nagpapatawad. Sabi po yan sa 1 John. Amen po. Sana po, maipahayag nyo ito, maibahagi nyo yung pinag-aralan natin. Ulitin ko po, yung kilala mo ang masakit, di ka kilala. Kaya siguraduhin po natin, lahat po tayo, siguraduhin po natin sa sarili natin, kilala tayo nung taong kilala natin. Amen po. Samahan niyo po akong manalangin, humingi ng tawad sa Diyos, humingi tayo ng gabay, at samahan niyo rin akong ipanalangin din natin yung nangyari sa ating paligid na tulungan tayo ng Panginoon na pagtibayin. Sa mga nakaririnig, pwede po kayong yumuko, kahit kayo lang po nga nag-iisa dyan sa bahay. Pwede rin niyo po kayong manalangin. Pwede rin po kayong magpahayag ng gusto niyo sa harapan ng Panginoon. Amen po. Tayo po yumuko. Aming Diyos ng buhay, maraming salamat, Ama, sa pagkakataong ito. Salamat sa iyong salita. Minsan pang imunulat mo kami na masigurado namin na kami pala'y kilala mo rin. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Kami po'y makasalanan, ikaw ay banal. Kami po'y marumi, ikaw ay malinis. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang naging daan upang magkaroon kami ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, naparito ka sa mga taong kagaya namin. Naparito ka para iligtas yung mga taong makasalanan. Naparito ka hindi para doon sa mga taong malilinis, kundi doon sa taong marurumi na kagaya namin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat sa iyong salita. Minsan pang minulat mo kami sa katotohanan, Panginoon, na hindi pala lahat ng kumikilala sa iyo ay kikilalanin mo rin. Panginoon, mahabag ka sa amin. Ilang buwan na kaming nananalangin para mahinto ang COVID-19. Pero kung magtatanong kami, Lord, bakit hanggang ngayon parang walang tugon? Bakit parang walang nangyayari? Walang pagbabagong nagaganap? Lalong lumalala, Panginoon, dumadami ang nagkakaroon ng karamdaman ng COVID. Lord, hindi namin alam. Siguro ito yung kasagutan. Hindi lahat ng tumatawag sa iyo ay dinidinig mo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming kasalanan. Hugasan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Tulungan mo kami, Panginoon, na may pahayag ang mabuting balita na nais mo sa sa lahat ng mga taong nabubuhay sa ngayon. Panginoon, maawa ka sa amin. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Panginoon, maraming salamat. Umaasa kami sa iyo, nananampalataya pa rin kami sa iyo. Tulungan mo kami na maipamuhay ang iyong salita na naitanim mo sa aming puso. Ngayon din sa mga nakaririnig, Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon, na maisapamuhay din ang iyong mabuting balitang naririnig nila, Panginoon. Dahil may kanya-kanya kaming pananagutan, may kanya-kanya kaming tungkulin. May tungkulin kami, may pananagutan kaming nagpapahayag. May tungkulin din yung mga taong nakaririnig. Tulungan mo kami na may apply namin sa buhay ang iyong kalooban. Na maipakita namin sa tao na mayroong Diyos na buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging asin at ilaw ng aming tahanan ng bawat lugar na amin. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, makadagdag kaalaman ito sa mga taong nakarinig ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Inihiling ko ito sa aming Amang nasa langit sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen po. Magandang hapon po.